Good morning mga kabahay. Magrarant ulit ako about sa lakad ni Miss kahapon 29. Kung naalala nyo, last week na may sinabi ako na lakad sa SPGH. Lakad ng SPGH. No? Yun nga, di ko siya nasamahan kasi nga yung anak ko na may ADHD si Ace. Yun ang sinama ko kasi priority niya kasi ang kahapon hearing test niya sa MOA private doctors, pero libre yun sa mga school na mga SPED or SNED. Yun, nung siya kahapon doon nakauwi siya mga 7 o'clock na ng gabi. Ang number is 149, so nasa 200 plus sila. So 149 nakarating siya mga 7 na ng umaga. Ngayon habang hintay-hintay siya, so ipapakita ko yung mga clip ng mga videos na dito na doon sa galing. Ngayon nung umuwi siya, nag-usap kami, nagulat ako kasi hindi tinanggap yung ultrasound niya nung 19 na dalawang beses na ultrasound. Kung nasabi ko na karang vlog na nasa 1,450 kasi dalawang beses yung ultrasound. Pinagalitan siya ng doktor, bakit daw ulit-ulit ultrasound, may CT scan naman. Ngayon pagdating doon, pinagalitan din siya. Tapos papa-ultrasound siya ulit sa 21. Grabe naman. Naggumastos na kami para sa ultrasound. Tapos ultrasound po siya ulit kasi kung ang PGS daw nagsabi na magpa-ultrasound ka dito ka nagpa-ultrasound. So sa PGS mismo dapat pa-ultrasound. Hindi ko alam anong kaibahan ng ultrasound doon sa PGS saka sa labas. Dito yung pinunta na is private clinic. Hindi yung public. Siyempre pag private mas latest yung technology nila ginagamit. Ngayon nainis ako kasi sabi ko, di ba pwedeng wala talang magawa na yun na lang i-accept nila. CT scan, naka-ultrasound, nag-ultrasound ka pa ulit. Ano bang pride ba kailangan nila dahil sa labas tayo nagpa-ultrasound, diba? Pangit isipin, pangit sa pakiramdam na nag-effort kami, gumastos kami para lang masunod yung gusto nila ng ultrasound. Kapon lang na sila nagsabi na dito mismo sa PGH magpa-ultrasound. Nung nakaraan, nung doon kami November, wala na sinabi na di kayo pwede sa labas dapat dito lang kayo. Wala sinabi. Siyempre initiative namin yon para mas mabilis. Isang bisis na lang pupunta doon, nagpa-ultrasound lang kami. Nagpa-ultrasound na si Mrs. So ayun, wala tayong magawa. Yun ang sabi ng doktor doon Bis na makatipid, nasayang pa yung 1,450 kasi hindi inaccept yung ultrasound ng private clinic, diba? Kahit kanino mangyari yun, kahit sa inyo mga kabahay, yung ulit-ulit na lang tapos hindi pa i-accept yung ultrasound, yung mga laboratory na nangyari kay Mrs. Nakakapaghinayang, nakakapaghina ng loob, nakakaurat, nakakagalit. Wala kang say na dapat ang hirap i-explain. Masakit lang yung utak, masakit lang yung isip ba, masakit lang yung puso ba sa pagkakaisip pa paano. Tapos ay sinabi pa, once na ultrasound siya doon, babalik pa sa January para malaman yung pero yung ultrasound doon sa private yung pinunta namin, oras lang may resulta agad. Doon sa PGH December 21 siya, pababalikin siya ng January para sa result ng ultrasound, diba? Kakaurat, grabe naman.
After no makuha ang ultrasound, result ng ultrasound sa January, 2 to 3 months pa siya bago sa schedulean maoperahan. Ngayon yung December 21 na yon, awa na lang daw sa kanya yun kasi nagalit sa kanya ang doktor bakit daw nagpa-ultrasound sa labas, tapos pinakinggan pa yung sinabi ng doktor na nagalit sa PGH, di ba? So nagalit din sila, release back. So dapat daw March pa dapat magpa-ultrasound si Mrs. So grabe naman, dahil naawa lang daw sila dahil nagsorry si Mrs. kahapon sa pangyayari. Ginawa na ko, sige, dahil nagsorry ka, ito na lang, sa December 21 balik ka pa ultrasound ka mismo dito, di ba? Ang bait. So after nan January 2 to 3 months pa, March or February or March pa maoperahan siya. Pero pag ako nagkaroon ng magpipray ako ng blessings na malaki siguro, mga 30 to 40,000 kailangan ko para maoperahan siya sa district. Aldin din naman mauubos yan sa district kasi yung mga nakilala namin na nagpa-opera doon sa mattress, nasa 20 to 30,000 lang ha. Nilalang nila, pero masakit sa bulsa yun. Yun ay gamagamot naman sa labas, utos sa labas, pagkain, magbabantay, mga bilhin sa labas yun. Tapos may konting bayaran sa hospital kasi may malasakit center naman doon so malaking tulong yun. Saka 4-piece member naman kami, saka may PhilHealth din si Mrs. So doon namin gamitin yun, pa-operahan siya. So yun lang mga kabahay, no? Nagrant lang ako. Tingnan yung mga clip ngayon dito sa mga nangyari kahapon sa kanya. Okay, abangan nyo po mga kabahay. Ay nako, balik na naman. December 21. Babalik na naman. Tapos na, uwi na. Uwi na, wala ng tao. Konti na lang kami ng pakonti. Anong oras na? Hindi lang. Ito pa rin. Anong oras na? Tito Gretchen Tito. Number 62. Pasok ka na sa 139. Silingan, nandiyan ka na ba? Silingan, pasok ka sa 139, Asian Sana. Okay, kahit anong nangyari kahapon, no? So, sabi ko nga, all things work together for good to them that love God. So, bahala si Lord sa 21. And then, bahala si Lord kay Mrs. So, mangyayari. So,
So again, shout out sa mga OFWs, bayaning buhay, sa pagsakripisyo sa lumay sa pamilya, then malaking tulong sa ekonomiya, pagpapadala. Shout out sa mga men in uniform na nagsilbing gwardiya, gabay natin, proteksyon natin, maliban sa mga alam niya. Then salamat sa mga teachers na naging pangalawang magulang ng ating mga anak. Shout out sa inyo, po sa inyo. Mahal kayo ni Jesus, mahal kayo ni Lord. Again, don't judge anyone or anybody. Only God can do. Bye bye.